Ano yung mahalaga sa 14? Yung 14 po kasi ay base iyon sa numerology ng mga pangalan. Dito sa pinag-aaralan natin na genealogy, sa pinakadulo niya sa verse 17, may mapapansin tayo, sabi doon, thus there were 14 generations in all, from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, and 14 from the exile to the Messiah. So itong genealogy na ito ay nahahati sa tatlo. Merong 40 na generation sa bawat grupo. Ano yung mahalaga sa 14? Yung 14 po kasi ay base iyon sa numerology ng mga pangalan. At yung 14 sa mga Hebreo ay tumutukoy yung kay David. Sabi ko nga gumagamit ng numerology yung mga Hebreo. Yung pangalan kasi ni David ay meron lamang 3 letra. Kasi sa Hebrew alphabet wala silang mga vowels. At yung 3 letra na iyon ay Dalit. Yung Dalit yun ang parang D. Ano? At yun yung pang-apat na letra sa alphabet ng mga Hebreo. Yung pangatlong letra sa pangalan ni David ay Wow. At yung wow, tumutukoy yun sa V sa English, ano? At yung wow ay siya yung pang-anim na letra. At yung panghuling letra sa pangalan ni David ay Dalit ulit. So, David, pag pinano yung pangalan niya. Dalit, wow, Dalit. Kung ibibigay natin yung mga number, ng mga letter na yun, Dalit is 4, wow is 6, at yung Dalit ulit ay 4. At pag inad mo yun, it is 14. So yun yung tinutukoy dito ni Mateo, yung kahalagahan ng 14. Ibig sabihin, ay si Jesus ay tinutupad niya yung haring darating, ano, kaya 14 dito. Ang punto niya, yung Messiah ay siya yung hari, siya yung anak ni David na maghahari ng forever sa trono ng Israel. Siya yung magdadala ng kaharian dito sa bansang Israel. Siya yung magtatatag ng kaharian. Pero muli, nung dumating si Jesus, ay hindi yung inaasahan na kaharian ang kanyang tinatag. Ang itinatag niyang kaharian ay yung spiritual kingdom at hindi yung earthly kingdom na inaasahan ng mga Hudyo.